Mga kababayan nating mga minamahal na senior citizens, bago kayo mag-scroll o lumipat ng channel, pakiusap ay makinig kayo ng ilang segundo lang dahil ang susunod kong sasabihin ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong buwan na ito. Ngayong Abril 2026, may isang napakahalaga at napaka-urgenteng impormasyon na dapat marinig ng bawat senior citizen sa ating bansa. Hindi ito exaggeration, hindi ito clickbait. Ito ay ang purong katotohanan tungkol sa pera na maaaring nasa inyong pangalan ngayon mismo naghihintay sa inyo at hindi ninyo alam na mayroon pala kayo nito. Ngayon, kung hindi kayo mag-subscribe sa channel na ito, maaaring makaligtaan ninyo ang mga ganitong importanteng update sa hinaharap. Pindutin ang subscribe button at ang notification bell ngayon para palagi kayong may alam bago pa man malaman ng iba. Ito ang channel na nagmamalasakit sa inyong kapakanan. Ngayon, simulan na natin. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang posibilidad na makatanggap ng hanggang 18,500 o higit pa bawat buwan mula sa iba't ibang programa ng gobyerno na espesyal na inilaan para sa ating mga minamahal na senior citizens. At ang nakakakilig na katotohanan na gusto kong ibahagi sa inyo ay ito. Napakaraming senior citizens sa ating bansa ang hindi nakakakuha ng buong halaga ng kanilang mga benepisyo. Hindi dahil wala silang karapatan dito, kundi dahil walang nagsabi sa kanila kung paano ito maklaim ng tama. Kaya ngayon dito na tayo magsimula. Uupo tayo ng parang magkaibigan lang tayo na nag-uusap sa loob ng bahay. Walang matatandang salita, walang komplikadong proseso. Simpleng paliwanag lang para maintindihan ang lahat. Una, alamin natin kung saan nagmumula ang halagang ito. Ang PA 500 na pinag-uusapan natin ay hindi isang solong malaking tseke na padadalhan ng gobyerno sa inyong pintuan. Hindi ganoon ang sistema. Ang halagang ito ay pinagsama-samang benepisyo mula sa iba't ibang pinagkukunan na kapwa legal, kapwa opisyal at kapwa para sa inyo. Kailangan lang ninyong malaman ang bawat isa at malaman kung paano ito kukunin ng tama. Kaya hayaan ninyo akong ipaliwanag ito ng isa-isa. Ang unang pinagkukunan ng benepisyo ay ang social pension mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ang programang ito ay espesyal na dinisenyo para sa mga tinatawag na indigent senior citizens. Ibig sabihin, ito ay para sa mga senior na taon gulang pataas. Walang regular na pinagkukunan ng kita, walang SSS pension, walang GSIS pension at inaalaga ng kanilang pamilya o ng kanilang komunidad. Ang halaga ng social pension ngayong 2026 ay PH. Bawat buwan o PH3, bawat quarter o 3 buwanan. Ngayon dahil ang buwan ng Abril ay simula ng ikalawang quarter ng taon, maraming senior citizens ang maaaring makatanggap ng PH 3,000 choices sa iisang beses mula sa programang ito ng DSWD. And napakaksan nito, lalo na para sa mga senior na wala talagang ibang pinagkukunan ng kita. Ngunit narito ang malaking tanong, kasama na ba kayo sa listahan ng DSWD sa inyong barangay? Kung hindi pa, huwag kayong mag-antay pa ng kahit isang araw. Pumunta kayo sa inyong barangay hall ngayon din at itanong kung paano kayo maaaring ma-enroll sa Social Pension Program. Ang inyong barangay social worker ang taong kausapin ninyo. Sila ang nakakaalam ng buong proseso at sila ang tutulong sa inyo para masigurado na ang inyong pangalan ay mapapasama sa listahan ng mga tatanggap ng benepisyong ito. Ang ikalawang pinagkukunan ng benepisyo ay ang SS Pension o ang Social Security System Monthly Pension para sa mga miyembro ng SS na nag-retire na at tumatanggap na ng kanilang regular na benepisyo. Ngayon, ang average na SSS pension ngayon ay nasa pagitan ng na hanggang 6,000 bawat buwan. Ngunit ang eksaktong halaga ay depende sa maraming bagay tulad ng inyong contribution history, ang bilang ng inyong credited years of service, at ang inyong average monthly salary credit noong kayo ay aktibong nagbabayad ng SSS contributions. Narito ang isang bagay na gusto kong bigyang diin. Ang ilang miyembro ng SSS ay nakakatanggap ng mas mataas na pensyon kaysa sa iba. Bakit? Dahil nag-apply sila ng mga karagdagang benepisyo tulad ng 13th month pension at ng iba pang kasamang benepisyo na hindi lahat ng pensyado ay alam na mayroon pala sila nito.
Tatalakayin natin ito ng mas malalim sa mga susunod na bahagi ng ating pag-uusap ngayon. Ngunit ang punto ko ay ito, huwag ninyong ipalagay na ang inyong SSS pension ay ang pinakamataas na maaari ninyong matanggap. Maaaring may higit pang matatanggap kayo kung susuriin ninyo ng mabuti ang inyong account at ang mga benepisyong maaari ninyong i-claim. Ang ikatlong pinagkukunan ng benepisyo ay ang GSS Pension o Government Service Insurance. A system para sa mga dating empleyado ng gobyerno na nag-retire na. Kung nagtrabaho kayo sa gobyerno at nag-retire na, ang inyong GSIS pension ay karaniwang mas mataas kaysa sa SSS pension. Maaari itong umabot ng 7 hanggang PH po bawat buwan depende sa inyong huling sweldo at sa bilang ng inyong mga taon sa serbisyo ng pamahalaan. At ngayong April 26 ay may napakahalagang anunsyo ang GSS tungkol sa mga karagdagang benepisyo para sa mga pensyadong 7 taon gulang pataas. Kung kayo ay pit na o higit pa, pakiusap ay makinig ng mabuti sa bahaging ito dahil maaari itong direktang makaapekto sa inyong monthly na kita mula sa GSIS. Ang ikaapat at huling pinagkukunan ng benepisyo na tatalakayin natin ngayon ay ang tinatawag na Senior Citizen Cash Assistance o SCCA. Ito ay ibinibigay ng ilang lokal na pamahalaan bilang karagdagang tulong sa kanilang mga senior citizens. Ngunit narito ang isang mahalagang paalala tungkol dito. Hindi ito pantay-pantay sa buong bansa. Ang ilang lungsod ay nagbibigay ng PH 500 bawat buwan. Ang iba ay isang o higit pa at may ilang lugar na hindi pa nagpapatupad ng ganitong programa. Kaya mahalagang malaman ninyo kung anong programa ang mayroon sa inyong munisipyo o lungsod. Para malaman ito, pumunta sa inyong City Hall o Municipal Hall at itanong sa opisina ng Social Welfare kung may Senior Citizen Cash Assistance Program sa inyong lugar at kung paano kayo maaaring mag-apply. Ngayon, kapag pinagsama ang lahat ng ito, ang PH Bongo mula sa DSWD Social Pension, ang 6 na LEB na average na SSS Pension, ang o higit pa mula sa GSIS para sa mga dating government employees at ang karagdagang piso mula sa lokal na pamahalaan. Madali itong umabot sa PH, HF5 bawat buwan. Ngunit kailangan ninyong mag-qualify at kailangan ninyong maklaim ang bawat isa ng tama. Walang papasok sa inyong bulsa kung hindi ninyo hahanapin at kukunin ito ng aktibo. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga pinakabagong update na naganap ngayong Abril 2026 na direktang nakakaapekto sa inyong mga benepisyo. At bago tayo magpatuloy, gusto ko munang sabihin sa inyo na kung kapakipakinabang sa inyo ang impormasyong ito, huwag kayong mag-atubiling i-share ang video na ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan at mga kapitbahay na senyor. Baka may isang lolo o lola dyan na desperado ng kailangan ng ganitong impormasyon ngayon. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, ngayon ang tamang oras. I-subscribe kayo at i-on ang notification para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang importanteng update na tulad ng ganito. Narito na ang unang importanteng update para sa Abril 2026. Ang SSS ay nag-anunsyo ng bagong payout schedule para sa buwan ng Abril. Para sa mga SSS pensyonado, ang mga miyembro na ang SSS number ay nagtatapos sa 1 hanggang 5 ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa unang linggo ng Abril. Ang mga numero na nagtatapos sa 6 hanggang 0 naman ay sumusunod sa ikalawa at ikatlong linggo ng buwan. Kung kayo ay tumatanggap ng inyong SSS pension sa pamamagitan ng Union Bank, Land Bank or DBP, ang inyong pera ay automatically na dinedeposito sa inyong account batay sa schedule na ito. Ngunit kung kayo ay naka-enroll pa rin sa over-the-counter na pag-claim sa mga SSS branches, napakahalaga na marinig ninyo ang paalala ng SSS ngayong buwan. Hinikayat ng SSS ang lahat ng pensyado na nag-a-avail pa ng over-the-counter na pag-claim na mag-update na ng kanilang payment mode at lumipat na sa digital banking. Ang dahilan ay simple, ang pag-claim ng personal sa mga SSS branches ay nagdudulot ng mahabang pila lalo na para sa ating mga senior na nahihirapan sa pagtayo ng matagal. Ang paglipat sa digital na paraan ng pagtanggap ng pensyon ay mas mabilis, mas ligtas at mas komportable para sa lahat. Kung wala kayong sariling bank account o hindi kayo sigurado kung paano ito gawin, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo. Kaya nila itong gawin para sa inyo sa loob ng ilang minuto lang. Ang pangalawang importanteng update ngayong Abrilani 26 ay isang napakahalaga na policy clarification na inilabas ng SS
tungkol sa mga surviving spouses. Ito ay para sa mga asawa ng yumaong SSS member na kasalukuyang tumatanggap ng survivorship pension. Kung kayo ay nasa kategoryang ito, kailangan ninyong marinig ang susunod ko. Ang survivorship pension na inyong tinatanggap ngayon ay maaaring mabawasan o masuspende o sa mas matinding sitwasyon ay makansela kung kayo ay muling magpakasal pagkatapos na pumanaw ang inyong asawa. Ito ang tinatawag na clawback provision sa loob ng batas na nagpapatakbo sa SSS. Hindi ito isang bagong patakaran, matagal na itong umiiral, ngunit ang katotohanan ay maraming surviving spouse. Ang hindi pa rin alam ito at nagulat ng matanggap, hanila ang notice mula sa SSS na nagsasabing mababawasan or makakakansela na ang kanilang pensyon dahil sa kanilang muling pagpapakasal. Kaya kung kayo ay surviving spouse at mayroon kayong mga plano na muling magpakasal, napakahalaga na kumonsulta muna kayo sa SSS bago kayo gumawa ng anumang desisyon. Malaman ninyo ang eksaktong epekto ng inyong desisyon sa inyong survivorship pension. Sa ganitong paraan, hindi kayo magugulat at hindi kayo mahahanap sa isang sitwasyong hindi ninyo inaasahan. Ang pangatlong importanteng update ngayong Abril ay nakatuon sa mga GSIS pensyonado, lalo na sa mga taon gulang pataas. Naglunsad ang GSIS ng bagong programa na tinatawag na Enhanced Pension Update para sa mga pinsadong umabot na sa edad na ito. Sa ilalim ng bagong programa na ito, ang mga GSIS pinsadong taon gulang pataas ay maaaring makatanggap ng karagdagang WAM hanggang PH bawat buwan bilang tinatawag na longevity bonus. Ang ideya sa likod nito ay simple. Kinikilala ng GS ang katotohanang mas matagal na pamumuhay, nagdudulot ng mas mataas na gastusin sa kalusugan at sa pangaraw-araw na pangangailangan. Kaya ito ang paraan ng GSIS ng pagpapakita ng pasasalamat at pagkilala sa mga pensyonadong nakakarating sa ganitong edad. Kung kayo ay pitunan na o higit pa at GSIS pensyonado, pumunta kayo sa pinakamalapit na GSIS Service Center o bisitahin ang GSIS website para ma-verify kung kayo ay karapat-dapat sa longevity bonus na ito at para malaman ang proseso ng pag-apply. Ang pang-apat na update para sa Abril ay mula sa DSWD tungkol sa social pension. Ipinapaala ng DSWD na ang pag-claim ng social pension para sa ikalawang kwarter ng taong 2026 ay magsisimula ngayong Abril at magtatagal hanggang Huno. Kung kayo ay nakalista na sa social pension program ng DSWD, ngunit hindi pa kayo nakakatanggap ng inyong PHT 3,000 para sa kwarter na ito, huwag kayong mag-antay. Makipag-ugnayan agad sa inyong barangay social worker at alamin kung kailan at saan ang pag-claim sa inyong lugar. Huwag hintayin ang huling bahagi ng quarter bago kayo kumilos dahil sa mga huling araw ay maaaring marami na ring nag-aabala at maaari itong maging mas mahirap para sa inyo. Ngayon ay pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating pag-uusap ngayon. Ito ang parte tungkol sa mga tinatawag na nakatagong benepisyo o ang mga benepisyo na para sa inyo, ngunit hindi ninyo alam na mayroon kayo nito. Ito ang mga benepisyong hindi madaling makita sa isang simpleng pagbisita sa opisina. At hindi lahat ng ahente o empleyado ay kusang loob na magpapaliwanag sa inyo tungkol dito. Kaya dito kayo dapat mag-ingat at dito dapat na maging aktibo ang inyong pagkuha ng impormasyon. Ang una sa mga nakatagong benepisyong ito ay ang SSS 13th Month Pension. May bawat taon sa buwan ng Disyembre, ang mga SSS pensyonado ay nakakatanggap ng karagdagang isang buwang halaga ng kanilang pensyon bilang tinatawag na 13th Month Benefit. Ngunit narito ang importanteng paalala, hindi ito automatiko para sa lahat. Para matanggap ninyo ang inyong 13th month pension, kailangan na ang inyong SSS records ay updated at tama at ang inyong payment mode ay aktibo at walang anumang problema. Kung napalaktaw ninyo ang nakaraang 13th month pension dahil sa anumang dahilan, huwag kayong sumuko, makipag-ugnayan sa SSS at humiling ng official adjustment para mabayaran kayo ng tamang halaga. May karapatan kayo dito at may proseso ang SSS para sa ganitong sitwasyon. Ang pangalawa sa mga nakatagong benepisyo ay ang PhilHealth coverage para sa mga senior citizens. Bilang senior citizen, ang inyong PhilHealth ay nagbibigay sa inyo ng mas mataas na coverage para sa mga bayarin sa ospital,
para sa mga gamot at para sa mga outpatient consultations. Ngunit ang malungkot na katotohanan ay maraming senior ang hindi lubos na nag-a-avail ng kanilang PhilHealth benefits dahil hindi nila alam kung ano talaga ang covered at kung paano ang tamang proseso ng pag-claim. Ang tip ko sa inyo ay ito. Bago kayo pumunta sa ospital o bago kayong magpabili ng gamot, tawagan muna ang PhilHealth hotline o bisitahin ang inyong pinakamalapit na PhilHealth office para malaman ang inyong eksaktong coverage. Sa ganitong paraan, hindi kayo magugulat sa bill pagkatapos at maaari kayong makatipid ng libo-libong piso sa bawat pagkakataon na kailangan ninyo ang medikal na tulong. Ang pangatlo sa mga nakatagong benepisyo ay hindi isang cash na benepisyo, kundi isang karapatan na halos katumbas ng pera. Ito ang tinatawag na Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994. Ayon sa batas na ito, lahat ng senior citizens ay may karapatang tumanggap ng 20% diskwento at VAT exemption sa halos lahat ng kanilang mga pagbibili. Kasama dito ang pagkain sa mga restaurant, gamot sa mga botika, bayad sa transportasyon, tiket sa mga libangan at entertainment at marami pang iba. Ang nakakalungkot ay napakaraming senior ang hindi nila nai-enjoy ang benepito na ito ng buo. Ang ilan ay nahihiyang mag-present ng kanilang senior citizen ID. Ang ilan naman ay hindi updated ang kanilang ID. At ang ilan pa ay hindi alam na may ganitong karapatan pala sila. Sa lahat ng ito, kung ang inyong senior citizen ID ay expired na o hindi pa ninyo nakukuha, pumunta kayo agad sa inyong lokal na OSCAR office o Office for Senior Citizens Affairs at i-process ang inyong ID. Ang 2% diskwento na yan ay maaaring mag-ipon sa inyo ng fines hanggang 1 at o bawat buwan depende sa inyong mga gastusin. Sa isang taon, maaaring mag-ipon iyan ng 10 pi hanggang PH. Malaki ito. Huwag kayong hayaang mawala ang perang ito dahil hindi ninyo nalaman ang inyong karapatan. Ang pang-apat sa mga nakatagong benepisyo ay para lamang sa mga dating empleyado ng gobyerno. And ito ay ang tinatawag na GCS Emergency Loan. Kung kayo ay GCS pensyonado, meron kayong karapatang mag-apply ng emergency loan na ang halaga ay maaaring umabot ng hanggang 3 beses ng inyong monthly pension. Ang interest rate ng GSCS Emergency Loan ay mas mababa kaysa sa anumang private lender at ang bayad ay automatically ibinabawas sa inyong monthly pension kaya walang abala sa pagbabayad ng hiwalay. Ito ay isang napakaligtas na alternatibo para sa mga senior na nangangailangan ng cash sa biglaang sitwasyon. Napakaraming senior ang nagiging biktima ng mga loan sharks at ng mga mataas na interest na utang dahil hindi nila alam na mayroon pang mas mababang interest na loan ang gobyerno para sa kanila. Kaya kung kayo ay GSIS pensyonado at kailangan ng emergency cash, ito ang unang tawagan ninyo. Para sa ating huling bahagi ng pag-uusap ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na paraan kung paano pinakamabuting pamahalaan ang inyong monthly pension para maramdaman ninyo ang buong halaga nito sa bawat buwan. Una, buksan ang isang dedicated na savings account na para lamang sa inyong pensyon. Ang dahilan ay simple. Ngunit napaka-importante kung ang inyong pensyon ay nagsasama sa inyong pangaraw-araw na gastusin sa iisang account. Napakadaling maubusan bago matapos ang buwan at hindi na ninyo malalaman kung saan napunta ang pera. Ngunit kung mayroon kayong hiwalay na account na espesyal para sa inyong pensyon, mas madali ninyong makikita kung magkano na ang naipon ninyo, kung saan napupunta ang inyong pera, at kung gaano kayo kahanda para sa mga mahal na senior citizens. Alam ko na maraming impormasyon ang aming ibinahagi sa inyo ngayon, at maaaring medyo marami para matandaan ang lahat ng isa-isa. Kaya hayaan ninyo akong bigyan kayo ng isang simpleng action plan na maaari ninyong sundin ngayon pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito. Kung kayo ay 6 na taon pataas, walang regular na kita at hindi pa nakalista sa social pension ng DSWD, pumunta sa inyong barangay hall ngayon at mag-enroll. Kung kayo ay SSS pensyonado at hindi kayo sigurado kung nakukuha ninyo ang lahat ng benepisyong nararapat sa inyo, tawagan ang SSS hotline o bisitahin ang inyong pinakamalapit na SSS branch at humingi ng complete na statement ng inyong account
at ng lahat ng benepisyong available para sa inyo. Kung kayo ay GSIS pensyonado, atit na taon gulang, pumunta sa GSIS Service Center at i-verify kung karapat-dapat kayo sa longevity bonus. Kung ang inyong senior citizen ID ay expired na o wala pa, pumunta sa OSC office ngayon. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, pindutin ang subscribe button ngayon dahil ang mga impormasyon tulad ng aming ibinabahagi ngayon ay regular naming inilalabas para sa inyong kapakanan at para sa kapakanan ng lahat ng ating mga senior citizens. Huwag kayong makaligtaan ng kahit isang importanteng update pa. Pindutin ang notification bell para palagi kayong alam bago pa man malaman ng iba. Mga kababayan, ang bawat pisong benepisyo na nararapat sa inyong matanggap ay hindi regalong mula sa gobyerno. Iyon ay bunga ng inyong mga dekada ng pagtatrabaho. Iyon ay bunga ng inyong mga kontribusyon sa lipunan. Iyon ay bunga ng inyong paglilingkod sa inyong pamilya at sa inyong bansa sa loob ng mahabang panahon. Kaya kunin ninyo ito. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Ito ay inyong karapatan at karapat-dapat kayo sa bawat piso nito. Ibahagi ninyo ang video na ito sa lahat ng senior na kilala ninyo. Baka may isang lolo o lola na desperado na kailangan ng tulong ngayon at ang impormasyon sa video na ito ay maaaring maging sagot sa kanilang panalangin. Ilagay ninyo ang inyong mga katanungan sa comment section at sisiguruhin naming sasagutin ang bawat isa sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Kayo ang dahilan kung bakit ginagawa namin ang mga ganitong video at palagi kaming nandito para sa inyo. Mahal namin kayo at ingatan ninyo ang inyong sarili. M.